Dominic, wika niya nang maalala ang sinabi ni Dante na hindi niya ito asawa. Birth certificate nga pala ang kailangan sa isang kasal. Bakit ba hindi niya naisip na hanapin ang marriage contract nila? No time for that. Kinausap niya ang sarili habang naghahanap ng marupok na bintana. Malalaman ko ang lahat kapag nakaalis ako dito at nakausap si Dominic. Sa ngayon kailangan kong makalayo sa lugar na to. Mula sa maliit na siwang sa bintana ay natanaw niya ang kadarating lang na kotse. Kilala niya kung kaninong kotse yun. Albert! Kabado niyang wika. Mas naging mabilis ang kilos niya para makahanap ng malulusutan. Nakarating siya sa isang bahagi ng silid na may marupok na dingding na yari sa kahoy. Malakas ni itong sinipa. Isang palapag lang ang bahay na yun, kaya nang nagkaroon ng butas ang haligi na kasya ang katawan niya, ay mabilis ang kilos na sumuot siya sa butas. Siniguro niyang walang makakakita sa kanya. Walang masyadong bantay ang kabahayan, maliban sa 4 na lalaking nasa bukana ng bahay. Nakita niyang pumasok sa kabahayan si Albert kasunod ang 3 lalaki. Naiwan naman ang isa sa bukana. Naglakad siya ng tahimik patungo sa mga nakapark na kotse sa garahe ng lumang bahay. Siniguro niyang hindi siya makikita ng nag-iisang bantay. Maingat niyang binuksan ang pinto na nasa likod ng kotse ng ama at pumasok sa loob ng kotse. Ikinubli niya ang sarili para hindi agad makita. Kasunod niyang narinig ang malakas na sigaw ni Albert. "Dad! Nakatakas si Althea!" Sigaw nito dahilan para ang bantay sa bukana ng bahay ay umalis. Sinamantala niya ang pagkakataon para paandarin ang kotse sa pamamagitan ng pagkulikot ng mga wires na nasa loob nito. Ilang sandali pa ay umandar na ang kotse. Mabilis siyang nagmaniobra papalayo ng bahay. Ngunit natunugan ang mga tauhan ang ginawa niya, kaya agad siyang sinundan gamit ang mga sasakyan ng mga ito. Mas binilisan naman niya ang pagmamaneho. Ilang liko ang ginawa niya upang makalayo sa mga humahabol sa kanya. Ngunit pagliko sa huling kanto papalabas ng makipot na daan na iyon, ay isang pamilyar na kotse ang bumulaga sa kanya. Mabilis niyang inapakan ng preno. Nakahinga siya ng maluwag nang hindi bumangga ang kotse sa kasalubong niya. Mabilis siyang bumaba at nagtungo sa nakasalubong na kotse. "Dominic!" Sigaw niya nang bumaba mula sa kotse ng ama. Baka sa mukha nito ang pag-aalala. "Althea! Thank God you're safe!" Mahigpit siyang niyakap ng asawa at ginawaran ng halik sa ulo. "You came!" Maluha-luha niyang wika. "They're after me! Tumakas ako mula kay Dante. Plano niya akong ipagamit kay Albert at..." Hindi na niya natapos ang sasabihin nang may marinig na mga tunog ng sasakyan na papalapit sa kanila. "They're here!" Kumubli siya sa likod ni Dominic para magtago sa mga taong mamahabol sa kanya. 3 sasakyan ang huminto at bumaba mula roon ang 4 na tauhan ni Dante, si Albert at ang ama niya at si Dante na nakangisi. "Ilakad! Ibigay mo sa akin ang babaeng yan. Hindi mo naman siya asawa, di ba? Mas mapapakinabangan yan ng anak ko." Mas lalo siyang kumapit ng mahigpit sa suot na damit ni Dominic. "I don't care if I'm not your wife or what, Dominic. Just don't give me to them." She hissed at him. Hinawakan nito ng mahigpit ang kamay niya sa ngumiti. "You're my wife, Mrs. Ilakad. Don't listen to that person." Naguluhan siya sa sinabi nito pero hindi na muna niya ito pinansin. Ang mahalaga ngayon ay makaalis sila ng ligtas sa lugar na yun. "What do you want, Dante? Money? I got all the money you want." Pagkasabi no ni Dominic ay lumitaw mula sa likuran nila si Diego, dala ang 2 bag na kulay itim. Inihagis ni Diego ang 2 bag sa harap ng mga tauhan ni Dante. "Inside those bags are the sum of all David's debts. Siguro naman sapat na yan para tigilan mo ng pamilya nila." Sinenyasan ni Dante ang isang tauhan na tingnan ang laman ng bag. Kumilos ang isang lalaki saka binuksan ang 2 bag. Nanlaki ang mga mata nito saka tumango kay Dante. "Matino ka naman palang kausap, Ilakad. Kaya lang gusto talaga ng anak ko si Althea. Paano ba yan?" Inilabas ni Dante ang arma saka kunwaring itinutok sa kanila. Hindi natinag si Dominic dito. Pero si Althea ay kulang na lang na isiksik ang katawan sa loob ng katawan ng asawa. "Tingin ko, kailangan mo nang mawala para naman matuwa ang anak ko. At kapag tapos na ang anak ko sa babaeng yan, siya naman ang isusunod ko. Magkakasama pa rin naman kayo. Sa kabilang buhay nga lang." Muli itong tumawa na parang nang aasar. "Mga demonyo kayo! Ipinagkanulo mo ang mama ko! Wala kang puso! Pinagkatiwalaan ka ni mama, pero ipinahamak mo siya at pinagamit mo siya kay papa! Anong klaseng tao ka?"
Galit na galit niyang angil kay Dante na tumawa lang sa kanya. Anong sinasabi ni Althea, Dad? Mukhang hindi alam ni Albert ang tungkol sa ginawa ng ama nito sa mama niya. Don't mind her, son. Katuwaan lang yun ang kabataan namin ng Tito David mo. It's nothing. Tatawa-tawa pa ito habang tinatapik sa balikat ang anak. Why not tell him how you betrayed my mother, your ex-girlfriend? Bakit hindi mo sabihin sa kanya kung paano mo sinaktan ng mama ko, kapalit ng 2 milyon mula kay David? Singit niya sa ama. Mas lalong naguluhan si Albert. Is she telling the truth, Dad? Hindi nakaimik si Dante sa tanong ng anak. Nagkaroon naman ng lakas na loob si Althea para harapin si Dante. She now know his weakness. Bakit hindi mo masabi? Gusto mo bang sa akin mismo manggaling ang masamang ginawa ninyo ni David sa mama ko? Binalingan niya ang ama na hindi makatingin ng tuwid sa kanya. Guilty as ever. Stop it! Sigaw ni Dante sa kanya saka tumingin sa anak. Albert, I made a mistake when I was younger. There's this woman that I cherish the most. But due to some circumstances, I had to betray her for you to be born. Napakunot ang noo niya. That's the other side of the story. Dante's side. The police is around. You don't have to be afraid. They just want Dante and David para panagutin sa mga kasalanan ng mga ito. Bulong sa kanya ni Dominic. She looked at him in disbelief, but he just smiled and pulled her closer to him. Muli nilang binalingan ng mag-amang Dante at Albert. Kapalit ng malaking halaga para maligtas ang buhay mo at ng mami mo, ay inilagay ko sa kapahamakan si Melinda, ang mama ni Althea. Malaki ang paggusto ni David kay Melinda, kaya ginamit ko yun para magkaroon ng malaking pera para sa operasyon mo at ng mami mo. Ginamit siya ni David at lahat ng yun ay kasalanan ko. Hindi napigilan ni Dante ang mapaiyak ng sandaling iyon. Hindi akalain ni Althea na ang isang Dante Gutierrez ay marunong umiyak katulad ng nakikita niya ngayon. Si Albert lang pala ang kahinaan ni Dante. Naging kawawa ang ina ni Althea at nagamit because of you, Dad. How could you do that? Napasabunot sa sarili si Albert. You can think of something other than that, Dad. Why harm other people to save someone? Ikaw at ang mami mo lang ang pamilya ko, Albert. I can't afford to lose you that time. Wala akong ibang maisip na paraan noon dahil walang-wala ako noon. Lahat gagawin ko para sa iyo at sa mamo, Albert. Ikaw lang ang nag-iisa kong pamangkin at ang mamo lang ang nag-iisa kong kapatid. I can't have a family kaya pinapahalagahan ko kayo ng sobra. You are my only family. Sana maintindihan mo ko, Albert. Napanganga si Althea sa mga sinabi ni Dante. Gulat ang rumihistro sa mukha niya nang malaman na hindi anak ni Dante si Albert. Pamangkin niya ito na itinuring na niyang anak. I don't know, Dad. Learning that thing now made me realize that you almost made me the person you made David years ago. All this time, Althea's mother is the victim here. Pahayag ni Albert na binalingan si David. Kailangan mong panagutan ang mga kasalanan mo, sir. Pagkasabi noon ni Albert ay nagsilabasan ang mga pulis na sinasabi ni Dominic na nasa paligid. Dinakip ng mga ito si Dante at ang 4 nitong tauhan. Kasama na din ang kanyang ama na si David. Sandali lang. Huminto sa tapat niya ang ama na hawak ng 2 pulis. Gusto ko sanang makausap ang anak ko. Pumayag naman ang 2 pulis ngunit hindi ito umalis sa tabi ng ama niya. Althea, wika nito. Patawarin mo sana ako sa nagawa ko sa mama mo. Sobra ko nang pinagsisisihan ng lahat. Gusto ko sanang makabawi sa inyo para sa mama mo, pero huli na ang lahat. Kailangan kong pagbayaran ang nagawa ko sa iyong ina. Pero sana, mapatawad mo pa rin ako sa lahat ng nagawa ko sa iyo. Pinilit niyang ngumiti para kahit papaano ay gumaan ang loob ng kanyang ama. Hindi niya makakalimutan ang pagmamakaawa na ginawa nito kay Dante para pakawalan siya. Handa nitong ibenta ang lahat ng ari-arian para mabayaran ang utang kay Dante, para mapalaya siya at hindi mailagay sa panganib ang kanyang buhay. May pagmamahal pa rin pala sa kanyang ama sa kabila ng lahat. Hindi pa huli ang lahat pa. Habang may buhay, may pag-asa. Matagal na po kayong napatawad ni Mama. Kaya nga po'y pinagkatiwala niya ako sa inyo. May tiwala siya sa inyo pero may mga tao sa paligid niyo na hindi mapagkakatiwalaan. Tulad ng Tita Elena mo. Napayuko ang ama sa sobrang hiya. I didn't know that she's stealing all my money I gave for your studies. I'm sorry, Althea. Pasensya na din kung sinasaktan ka ni na Marga at Mandy. Hindi ako naging ama sa'yo kaya tama lang na makulong ako. Maybe I'll find there the ways to become a good father to my kids. Binalingan ng ama si Dominic na katabi niya.
Take good care of my daughter, Ilacad. Marry her if you want as long as you'll take good care of her. She's my only nice daughter. The other two is like their mother. I already married your daughter, sir. Kapwa sila napakunot ng noon ng ama sa sinabi ni Dominic. How come? Tanong ng ama niya. I already knew that she is not registered as Molina 10 years ago. When I tried to gather information about her 10 years ago, I didn't find any Althea Molina registered in PSA. So I did some research and hired some men to do some job for me, to know more about your daughter. That's when I learned about what you did to her mother. The rest is history. But don't worry, sir. Your daughter is in good hands. Nakahinga ng maluwag ang kanyang ama sa sinabi ni Dominic. Nakangiti itong sumama sa mga pulis para sa interrogation at para pagbayaran nito ang mga kasalanan. I guess this won't be needed anymore. May inalis si Dominic sa suot niyang diamond watch, a small piece of metal with some wires. Ano yan? She asked. Tracking device. I've expected this to happen kaya nagbakasakali kami ni Diego. Tiningnan niya si Diego na abala sa pakikipag-usap sa mga pulis. Diego were here all throughout the time you were abducted. He never left you. Ninitian niya si Diego nang tumingin ito sa kanya. Mapagkakatiwalaan talaga ang kaibigan ni Dominic. Nakangiti niyang binalingan ng asawa ngunit napawi ang ngiti niya nang may maalala siya. Are we really married, Dominic? Matapang niyang tanong rito. Natigilan naman ito at alanganin ang umiti sa kanya. Hindi kaagad sumagot si Dominic sa tanong niya. Sa halip ay hinila siya nito pasakay sa kotse at sinanyasan si Diego na aalis na sila. Tumango naman si Diego saka nag-thumbs up sa asawa niya. Nagtaka siya sa ginawang gesture ni Diego. Hindi mo sinasagot ang tanong ko, Dominic. Kinasal ba talaga tayo? Nagsisimula nang uminit ang ulo niya. Hindi pa rin kasi niya nakakalimutan ang sinabi ni Sandy. Can you please calm down, Althea? Sasagutin ko lahat ng tanong mo once we arrive at our destination, okay? Inirapan niya ito. She crossed her arms over her chest and looked away. Itinuon niya ang pansin sa dinaraanan nila. Ngayon niya lang napagtanto na sa isang malayong bukid pala siya dinala ni Dante. At dito din ito dinala ang mama niya. Hindi niya lubos maisip kung paano tiniis ng mama niya ang lahat ng ginawa ni David at Dante dito. Kunot noo siyang napatingin kay Dominic nung huminto ito sa tapat ng isang tindahan ng mga damit nang makarating sila sa sentro ng bayan. What are we doing here? Before we continue our ride, I want you to change your clothes. Here. Iniabot nito sa kanyang isang paper bag na puti. Kanina pa niya ito nakita sa backseat pero hindi niya pinansin sa pag-aakala na gamit ito ni Dominic. Para saan to? Saan ba tayo pupunta at kailangan ko pang magpalit ng damit? Naiinis na siya rito. Ito naman ay ngumiti lang. Bumaba ito ng kotse at pinagbuksan siya ng pinto. Sasagutin ko ang mga tanong mo kapag nakarating na tayo sa pupuntahan natin. Kaya magpalit ka na. I'll wait for you here. Tiningnan niya muna ng masama bago tumalima at pumasok sa loob ng shop. Nagpaalam siya sa tindera na magpapalit lang siya ng damit na agad namang pumayag. Tiningnan niya ang laman ng paper bag. Bumungad sa kanya ang kulay puting blouse na sleeveless at puting pantalon. Kasama rin ang pares ng damit ang pares ng 5 inches sandals. Nagtataka man ay nagpalit na lamang siya ng damit tulad ng request ng asawa. Lalabas na sana siya ng CR nang mapansin na may laman pa ang paper bag. Nang ilabas niya ang laman ay bumungad sa kanyang makeup set. Ano bang pinaplano ng lalaking yun? Tanong niya sa sarili habang nag-a-apply ng light makeup. Nang matapos ay agad siyang lumabas ng CR dala ang paper bag na naglalaman ng damit na suot niya kanina. Nang makarating sa tapat ng kotse ay abot tenga ang ngiti ni Dominic nang makita siya. You're gorgeous, Mrs. Ilacad. Komento nito na inirapan lamang niya. Dumiretso siya sa loob ng kotse at doon nakangusong umupo. Hinintay niyang makasakay sa driver's seat si Dominic. Ano bang pinaplano mo? Bakit ganito ang suot ko? Tanong niya rito. Napansin niya na nakaputi rin ito at formal ang ayos nito. Na parang may kasal sila na pupuntahan at sila ang primary sponsors. You'll know when we get there. Nakangiti nitong sagot sa kamuling pinaandar ang kotse. Ilang minuto silang bumiyahe bago nakarating sa isang napakagandang lugar. Nasa isa silang garden kung saan may isang 2-story house na yari sa kahoy. Magagandang klase ng kahoy ang ginamit upang mabuo ang animo cabin house sa gitna ng hardin ng mga bulaklak. Bumaba sila ng kotse ni Dominic. Pagkababa niya ay agad na may sumalubong sa kanyang dalawang babae na inabutan siya ng buki at ang isa naman ay may kinabit na belo sa kanyang ulo. Wait, what's this?
Nilingon niya si Dominic ngunit hindi niya ito nakita. Nawala na ito sa paningin niya dahil sa dalawang babae na nasa harap niya. Inakay siya ng dalawang babae patungo sa isang gazebo na napapalamutian ng mga paborito niyang mga bulaklak. That made her smile. Pero nagtataka pa rin siya sa kung ano ang nangyayari at mangyayari. Ano bang meron? Bakit ganito ang ayos ko? Tanong niya sa dalawang babae na ngumiti lang sa kanya. Mukhang well-oriented ang mga ito na huwag sasabihin sa kanyang plano ni Dominic. Pakana ba ito ni Dominic? Sa pangalawang pagkakataon ay ngumiti lang ang dalawang babae habang inaayos ang damit niya. Kapag hindi kayo nagsalita, sisirain ko lahat to. Banta niya sabay turo sa suot niya damit. Bakas naman ang takot sa mukha ng dalawa. Hindi naman niya gagawin yun. She's wearing a beautiful nice pair of clothes. Sayang kung sisirain niya. Huwag kang pasaway, Althea. Napalingon siya sa nagsalita. Abutenga ang ngiti niya nang makita si Maris wearing a dress. Maris, anong ginagawa mo rito? Bulalas niya sabay yakap sa kaibigan. May tumawag sa akin at kailangan daw ako ng best friend ko. Kaya lumipad ka agad ako papunta rito. Only to see my best friend na inaaway mo pa ata ang dalawang kasama mo. Umayos ka nga. Saway nito sa kanya saka siya muling pinaupo sa silya. Sino ba naman kasi ang matutuwa kung hindi sinasabi sa akin kung ano bang nangyayari? Bakit ganito ang ayos ko? Malalaman mo mamaya kung bakit ganyan ang ayos mo. Right now, let me finish up everything. Ibinaba ni Maris ang belo sa mukha niya saka siya hinila papalabas ng gazebo. Inakay siya nito hanggang sa makarating sila sa isang parte ng hardin kung saan naroon ang mga piling tao na malapit sa kanila ni Dominic. Napatakip siya ng bibig nang buksan ng dalawang lalaki ang kurtina sa arkong pinto. Bumungad sa kanya ang aisle na napapalamutian ng mga bulaklak. Sa dulo ng aisle ay nakatayo ang isang lalaking tinitibok ng kanyang puso kasama ang ama nito. This is your day, bestie. Walk down the aisle. Utos ni Maris sa kanya. Naluluha naman siyang napangiti rito. No crying lady, masisira ang makeup mo. Saway nito na ikinatawa niya. Go, someone's waiting for you. Pagkasabi nito noon ay umalis na ito. Naiwan siyang nakatingin sa aisle kung saan nasa dulo si Dominic at nakangiti. She walked down the aisle slowly. Ninanamnam niya ang bawat sandali. Inisa-isa niyang tiningnan ang mga bisitang naroon. Ang mga malapit na kaibigan ni Dominic ay nakangiti sa kanya. Habang sa kabilang aisle ay nakita niya ang mga dating kasamahang artista. Hindi niya napigilang mapaluha. Mas lalo siyang naluha sa sobrang tuwa nang makita ang paglabas sa gitna ng aisle ng lalaking dati niyang kinamumuhian. Papa, bulong niya nang makalapit sa lalaking nasa gitna ng aisle. I made it to your special day, anak, although nasa paligid pa rin ang mga pulis. Nilibot niya ang paningin at napansin ang mga nakaunipormeng mga pulis. Mabuti po at pinayagan nila kayo. Your husband has his way for everything, thanks to him. Mas lalo siyang nahulog sa asawa. He will do anything to make her happy. Oh God, she loves the man waiting for her at the end of the aisle. Let me bring you to the man who deserves your love, anak. Ikinawit niya ang kamay sa braso ng ama, saka naglakad patungo kay Dominic. Habang naglalakad ay binabati siya ng mga taong naroon. Niningitian naman niya ang mga ito. Her heart beats fast as they reach the end of the aisle. Nasa altar na sila at kaharap na niya ang lalaking mahal niya. Alagaan mo ang anak ko, Dominic. I was not able to show her how much I love her. Will you do that for me? Ngumiti si Dominic sa ama niya. I will, sir. I will love her more than anyone and anything in this world. Napangiti ang ama niya saka humarap sa kanya. Live a happy life, anak. Magiging masaya ko sa kulungan kung malalaman ko na masaya ka kung saan ka man dalhin ng asawa mo. I want you to know that you are the best thing that happened to my life. Melinda knows how much I love you. Bahagya siyang naguluhan sa sinabi ng ama. Gusto pa sana niyang magtanong rito ngunit nilapitan na ito ng isa sa mga pulis. Iniwan ito sa kamay niyang isang sulat. Read that after your wedding. Wika ng ama saka sumama sa pulis. Tuluyan na siyang iniwan ng ama sa altar. Ngunit may mga kamay naman na humawak sa kanya at pinaramdam na hindi siya nag-iisa. It's Dominic. We were not able to have a nice wedding because you're drunk when you asked me to marry you. So I made this. I want to marry you again, Miss Molina. Pahayag ni Dominic na ikinatawa niya. Kailangan ba talaga na ganito? May pa-surprise pa? Of course, it's our wedding. It should be special.
Ewan ko sa'yo. Mahina niya itong tinapik sa balikat. Humarap sila sa pare na naroon nang tumikhim ito. Dominic and Althea, have you come here to enter into marriage without coercion? Freely and wholeheartedly? Tanong ng pari. I do. Magkapanabay na sagot nila ni Dominic. I, Dominic Ilacad, take you Althea Molina to be my lawful wife. I promise to be true to you, in good times and in bad, in sickness and in health, in richer and in poorer. I will love you and honor you all the days of my life. Hindi niya mapigilan na mapangiti kay Dominic. I, Althea Molina, take you Dominic Ilacad to be my lawful husband. I promise to be faithful to you in good times and in bad, in sickness and in health, in richer and in poorer, to love you and to honor you all the days of my life. What God joins together, let no one put asunder, the priest said. The blessings and exchange of rings follows the declaration of consent. Napanganga siya nang makita ang singsing na inihanda ni Dominic para sa kasal nila. Wala nga pala silang wedding ring nung kinasal sila ng mayor noon. Natatawa pa rin talaga siya nang maalala ang gabing iyon. Dominic took the wedding ring from the ring bearer and placed it on her ring finger. Althea, receive this ring as a sign of my love and fidelity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Hindi niya napigilang mapaluha at mapangiti nang isuot ni Dominic ang singsing sa kanyang daliri saka ito hinagkan. It's her turn to put the sign of her love to her husband. Kinuha niya ang wedding ring at itinapat ito sa daliri ni Dominic. Bahagyang pinisil ni Dominic ang kanyang kamay nang tuluyan na niyang maisuot rito ang singsing. Now I can officially say that you are my wife, Mrs. Ilacad. Bulong sa kanya ni Dominic nang nasa reception na sila at nag-entertain ng mga bisita. Is it because I was not legally named after my father? Yeah, nahirapan akong i-process ang birth certificate mo dahil kailangan ng maraming consent. Ayoko namang ipaalam sa'yo dahil baka makadagdag sa iyong isipin. Sa tulong ng mga kaibigan ng dad ko, nagawa ko naman. Napahanga siya rito. Dominic is a busy man at halos 3 taon niya itong hindi kilala bilang asawa, which was true na hindi naman talaga niya asawa. She was deceived by the video on the night she was drunk and asked him to marry her. Thankful din naman siya dahil nagtiyaga ito na maghintay, pero may kailangan pa siya na alamin rito. We will talk after this, sabi niya rito. Salubong ang kilay nito na tumingin sa kanya, baka sa mukha nito ang kaba. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.